At eto pa nga ang pinakalas na pwede nilang gawin kay Vice President Sara Duterte. Huwag naman ho sana mangyari at hindi naman ho natin to pinapangarap, hindi rin ho natin to pinagdarasal. Sa totoo lang, kaya ako to ginawa tong video na to is para ipagdasal pa natin ang kaligtasan ng pamilyang Duterte at lalong-lalo na si Vice President Sara Duterte at si Tatay Digong. Yun nga yung pagpapatumba kay Vice President Sara Duterte. So, what's up mga banateros? Check natin yung mic, baka hindi naka-open. Mga banateros, mga kabiyaya. Ayan, Jay Guevara TV nga po pala. At nandito tayo ngayon sa aming paboritong tambayan, ang SLEX. Kasi may mga pupuntahan kami ngayon. Kami ay magra-rides nila Sir Jack, Banat Bay. Ewan ko kung sino. At si paring RJ yan. Hindi ko lang alam kung sure na mga sasama sila. So ngayon, ito nga ang pag-uusapan nga natin yung mapatungkol sa mga hudas-hudas sa mga Duterte. Alam niyo, bukod doon sa isang tao na balang araw maaaring humudas sa mga Duterte o sa pamilyang Duterte, ay meron pa pong isa. Ito ay hindi ko alam kung ano talaga yung nasa utak nila at grabe sila manghangad ng posisyon. Alam nyo naman yan, ganyan naman yan sa mga posisyonan. Gusto magkaroon ng posisyon para magkaroon ng kapangyarihan. Kaya kahit napakaganda nung ipinakita sa kanila nung mga ng pamilyang Duterte, kaya nilang tablahin para sa kanilang ambisyon. So, marami ako talaga din at marami akong mga narinig na mga kwento na merong isang grupo na may planong pananabutahe sa mga Duterte at may plano ring tumakbong party list sa susunod na halalan. So may ginagawa silang iba ngayon. Doon sila kunwari ay supporter sila ng mga Duterte, pero bandang huli ang hangarin pala ay makatakbo sila ng party list at maagang pangangampanya ang kanilang ginagawa. No, so sa totoo lang, nung nalaman ko ngayong kwento mapatungkol doon sa isang tao na maaaring tumraidor sa mga Duterte, medyo nanglumo ako kasi sabi ko, grabe talaga grabe talaga ang usapang politics. Wala ka talagang wala ka talagang pangmatagalan na kaibigan dito. Bandang huli, ikaw yung tatarantaduhin. Ikaw yung tatraidorin. So normal na rin, parang hindi na rin normal yan sa mundo ng politics, no? So ang masakit lang diyan kasi yung ituturing mong kaibigan ng gusto or parang tinuring mo ng anak, yun pa yung tatraidor sa'yo sa kadahilanan gusto mong makuha yung mas mataas na posisyon. Yun yung masaklap diyan. Nung nalaman ko na etong si blank ay magtatraidor sa mga Duterte, sabi ko, grabe ka. Hindi ka makontento sa kung anong meron ka. 'Di ba? Tatraidorin mo pa kung sino yung traidorin mo yung pamilyang nagpakilala or nagmahal sa iyo ng higit pa sa kaibigan or higit pa sa pamilya. No? So grabe. Sabi ko nga nung narinig ko 'yon na itong tao na to ay tatraidorin ng mga Duterte, sabi ko ang tindi. Kasi biruin mo 'yun sa kabila ng lahat ng ginawa sa kanya ng mga Duterte, talagang naiisipan niya pa na tumraidor. At ang masama pa dito, kakampi pa siya sa kabila. Uy, nalaglag yung mic natin. sorry Ang masama pa dito, mga banateros, kakampi pa siya doon sa kabilang barangay. Ayun yung masama doon, no?
tatraidorin niya ng mga Duterte, lilipat pa siya doon sa kabilang barangay. Yun yung masaklap dyan. Sabi ko, grabe naman to. Tatraidorin, plano mo nang traidorin yung mga Duterte, tapos lilipat ka pa sa kabila. So, kasi hanggang ngayon naman kasi talaga, napapaisip tayo na kung sino talaga yung magiging manok ng kabila. Yan, katulad lang yan, nila Lisa, nila Risa, nila Tulpo, o baka si Vico Soto, o si John Vic. Diba, maraming mga nagsasabing mga tatakbo. Maraming mga na parang sila sa pagiging presidente. Maraming naghahangad niyan eh. So ngayon, etong isang tao na to na tinutukoy ko na traidor sa Duterte, may hangarin na maging presidente. Oo, mas mataas na posisyon. May hangarin siya sa mas mataas na posisyon na hindi niya makuha-kuha dahil palagi siyang hindi siya makaporma kay Vice President Sara Duterte. Hindi siya makaporma kay Vice President Sara Duterte, kaya ang gagawin niya ay tatraidorin niya na lang. No? At marami pang issue na nalaman namin, ewan ko lang, pero alam ng buong Banateros na to, maraming issue na nalaman namin ng mga pinagagawa niya sa loob ng Malacanang noon pa man at hanggang ngayon. So kaya sabi ko, grabe tong grabe tong tao na to, na tangina, hindi ko akalain na sa ganung ipinapakita niya sa atin, may pagka sa demonyo rin ang niya, ang ugali niya. Kaya nga minsan wag tayo magpadala doon sa Huwag tayong magpadala doon sa mga na mabait sa camera, hindi nagmumura, mapagbigay, matulungin. So wag tayong minsan magpapadala doon kasi kadalasan diyan tayo nabubudol sa mga ganyan. So siguro ngayon hindi ko pa pwedeng pangalanan yan, yung traidor na yan. Soon malalaman nyo din naman yan, basta pakiramdaman nyo lang. Pero yung binabanggit ko kanina na about sa party list, talagang magugulat din kayo. Isa din sa kilala rin siyang Maka Duterte. Kaya kailangan nating bantayan to. Kaya gusto namin tumambay dito eh. Ang sarap ng tsaka sarap ng kape nila. Yan. Siyempre, my favorite latte. Mamaya, itutuloy ko yung kwento. Easy ka lang. At ayun na nga, mapunta na tayo doon sa topic natin na isang Duterte, Maka Duterte din, na planong tumakbo ng party list sa susunod na eleksyon. Etong taong to ay nagbuo ng grupo na kung saan ay nag-iikot-ikot din sila or parang may pumupondo sa kanila para malaman nila kung may chance ba talaga pang manalo sa susunod na eleksyon. So ang masakit lang dito, yung ginagawang tumutulong sila sa mga sa Duterte. So ang masama dito, yung tulong nila na ginagawa sa mga Duterte ay may halong panunumbat. May halong panunumbat at double purpose. Yun na nga, doon na nga papasok yung pagtakbo sa party list. So, tumutulong sila sa mga Duterte, tapos ipinamumukha nila sa ibang tao na parang hindi daw umaaksyon or parang hindi daw inaasikaso ng pamilyang Duterte yung kanilang ama sa dahig. Yan, isa pa yan. So, nung nalaman ko rin yun, sabi ko, wala rin pala to. Oo, may ambisyon din talaga. Alam nyo, ito sa totoo lang, noon pa man, nung Pangulo pa lang, si Pangulong Duterte, no hindi pa tapos yung termino niya, talagang
Marami talagang ganyan, nakapaligid kay Pangulong Duterte. No? Kaya nga hindi rin masyado nagtitiwala yung mga anak niya na doon sa mga doon sa mga nakapaligid. Kasi kadalasan doon sa mga nakapaligid na yon may mga ambisyon, may mga alam niyo yun, may mga gustong makamkam, may gustong makuha, may gustong kunin, ganon. Kaya itong mga anak ni Pangulong Duterte hindi masyadong nagtitiwala na. At yun nga, nangyari pa kay BP Sara yung nabudol siya ni Marcos Jr. Kaya talagang mas lalong nagkaroon ng sa pagtitiwala itong mga Duterte. So naman mga banateros, mga kabiyaya, malalaman nyo naman yan kung sino yan. At hindi na rin naman din bago sa atin yan kasi maraming ding mga dating mga Duterte na nagsibaliktaran at ngayon pa nga inaaway pa or binabatikos pa ang mga Duterte, 'di ba? So hindi na yan bago sa atin. So ano na yan, parang immune na tayo dyan sa ganyan. Na Duterte noon tapos Marcos na ngayon. So normal na yan at hindi naman din big deal yan sa pamilyang Duterte. Para sa kanila wala lang yan. Ang importante sa kanila is ayusin kung ano yung dapat ayusin. Katulad lang yan nila Pulong Duterte, nila Baste. Ayusin ng Davao, pagandahin ng Davao, magtrabaho para sa taong bayan. Yun lang inaatupag nila. At ganun din naman si Vice President Sara Duterte. Hindi rin nila masyadong hindi rin nila masyadong iniintindihan ni BP Sara. At nga, nung mapatungkol nga, kahapon, naglabas ng pahayag itong si Vice President Sara Duterte na ang tindi nga daw ni Pangulong Duterte kasi sa kabila ng lahat ay pinag-aagawan pa rin siya ng kanyang mga girlfriends. Pinag-aagawan siya ng mga girlfriends niya. Alam niyo doon, yan ang hirap din diyan sa mga hindi ko dinadama yung mama ni BP Sara. Etong komento ko na to about doon sa mga jowa ni Pangulong Duterte. So sino-sino ba yan? Nandiyan sila Ma'am Hanilet at yung iba pa, marami yan alam nyo, imbis na dapat ay magtulungan kayo, dapat nga ito yung pagkakataon na magtulungan kayo kasi nasa ganyang kalagayan si Tatay Digong, si Pangulong Duterte. Dapat etong panahon na to, ito yung panahon na dapat ay nagkakaisa kayo. Hindi yung mas lalo pa kayo nag-away-away. Ngayon na nandiyan sa ganyang kalagayan si Pangulong Duterte, napakapangit naman yan. Kaya yung anak na si BP Sara nakapagsalita na nag-aaway-away na nga yung siguro alam naman na natin, maging real talk na tayo, na ang pinag-aawayan ng mga yan syempre yung mga makukuhang mga yaman or alam naman natin na hindi ganong mayaman ng mga Duterte, pero syempre may mga may mga hinahabol. Alam naman na natin kung ano yan. Kung ano yung mga ganyan na mga hinahabol nila sa mga Duterte. So hindi na yan parang hindi na yan bago. So ang pangit lang diyan kagaya ng sinabi ko na dapat ay kayo ang isa sa mga tumulong or isa dapat kayo sa magpakita sa taong bayan na magkaisa para suportahan ng mga Duterte. Kung ganyan ng ganyan na nakikita ng taong bayan na kayo mismo nag-aaway, kayo mismo hindi nagkakasundo, walang mangyayari dyan sa inyo. Panahon nga, ito nga dapat ang panahon na ipakita nyo kay Pangulong Duterte na nagkakaisa kayo. Tapos parang nag-aaway-aaway pa kayo. Ayun yung masaklap dyan. Ayun yung pangit dyan. Mamaya guys, interviewin natin sila Banat Bay at Sir Jack kung ano masasabi nila dun sa mga nag-aaway ang mga jowa
ni PRRD at tungkol dun sa dalawang hudas sa mga Duterte, ha? Abangan nyo. Yun o. Yun o. Usog ko, usog ko. Usog ko, usog ko. Na rin tayo pagkasal na. Kaya si Jack? Guys, nandito na si Baygap. Pagkasal nyo lang lahat. So, 500 tapos Oo, magpagas kayo doon, oh. Ay. Uy, you're late. You're late. Asan na si si Sir Nyak? Hindi natin antayin si Sir Nyak. Ha? Hindi natin antayin si Sir Nyak. Guys, ang gwapo ni Bay, oh. Ang mukha ni Derek Ramsey. Uy. Tagal natin din nagkita, boss, ah. Tagal namin din nagkita nito, guys, oh. Nakalive ka ba? Vlog. Uy! Ano yun? Uy! Bakit may ganon? Bad yun, ha? Bad yun! So yun, guys, dito na tayo sa Tagaytay. You know? Sarap. Grabe, oh. Tingnan nyo. Hayo pa kami kanina papasukin dito. Oo. Ang ng guard. Ano daw, bawal daw yung maingay na tambucho. Tangin na, guys, salita ako na salita, di pala naka-play yung video ko. Buisit. Ayun si Bayo, ayun si Bayo. Asan si Bay? Ayun. The shiny head. Ayun, di ba? Parang itlog na tumubo dun sa dalawang ulo ba? Kita nyo, guys. Kita nyo yung ulo yan, ha? Ay, gwapo yan. Baka banat ba yan? High blood yan. Blood siya kanina. Na-high blood kanina, eh. Kung ba naman ayaw ka papasukin? Ewan ko ba tayo kami papasukin dito kanina, guys? Ang ganda rito. Sarap. Kung malapit-lapit lang to, dito masarap mag-date. Ito ko dadalhin yung aking aking one and only. Sarap dito soon. Pag may kotse na ako, dadalhin ko siya rito. Pangit kasi sa motor, eh. Tapos pag may angkas ka, hindi masarap mag-drive. Ngayon si Boss Bayo. Guwapo. High blood yard. Asan na kaya si Sir Nyak? Si Nyonyak. Wala pa si Nyonyak, ah. Ay, ang sarap dito, guys, oh. Uy. Masarap, hindi masarap. Diba, ha? Hindi masarap. Bakit? Kupal. Kupal. Kupal ba, kupal? May kupal daw, may kupal, eh. Guys, tingnan nyo rito ang view sa Tagaytay. Soon. Alam ko napapanood mo to, sama kita rito. Uy! Ang ganda. Diba? Meron din pala dito sa baba. Ganda rito, guys, oh. Diba? Ang lakas ng hangin. Ayan, oh. Taas. Yan. Ito yung mga motor namin. Yan. Si Speed. Ito yung block ni Banat mo, ito yung pangarap ko, guys, oh. Sarap, diba? Oo. Yung block na block, oh. BMWD. BMWD. Grabe. Ito naman yung pinagkakainan namin. Yan, oh. Sarap. Diba? Kaso, 1 hour, siguro nasa 2 hours biyahe. Kung naka big bike ka, medyo madali-dali. Pero kung hindi, medyo matagal-tagal ang biyahe dito. Buti na lang nag-jacket ako. Kung hindi, nako, ngatog tayo sa lamig. Yung, guys, oh. Dito kami sa Windmill Restaurant. Sarap. Diba? Ayan, oh. Ito yung project ni Marcos Jr. Project ni Marcos yan, eh. Grabe dito. Ang ganda, kaso wala silang tubig. Wala silang tubig dito, guys. Ganda-ganda ng restaurant, walang tubig. Ayop na yun. High blood tuloy sa Boss Bay. Tubig lang wala. Ano, pilitin kong uminom ng mga iced tea matatamis? Siyempre, diabetic ka, eh.
Ang ganda-ganda ng resto, wala lang tubig. Tapos galing pa kami sa malayong paglalakbay. At wala. Pakita mo, wala nga nag-ano. Walang Uy, papunas naman dyan. Papunas naman. Wala, ganito siguro talaga dito. Hindi, inuna nila yung ano yung Ano? pagmahal ng presyo. Hindi nila iniisip yung customer. Hindi ko customer-oriented yung lugar. Pero ang ganda, ano? Oo. Saka, Maganda nga, hindi naman customer-oriented. Nagreklamo. yan, kung sa ano, Baka natalaan na sir. kung sa, hindi, pinagsabihan ko din eh. Nagsabi. Sabi ko, sabi ko sa kanya, Nagsabi mo. hindi, sabi ko sa kanya, boss, pag ganun, alam niyo kakarating lang ng tao, huwag niyo salubungin kasi pagod. Sabi ko, o nga boss, ang init ng ulo ni sir eh. Oo, pero mabait yan. Sabi ko, may mens lang. Sabi ko, may mens lang si boss. Tinan mo yun, Hindi. nakita mo yung motor kanina, ang ingay. Oo, nga, bumaba, galing sa baba. Oh. Pero okay na rin yun. Magpapatayo na lang ako dito ng resort ng Banateros para dito tayo kada rides. Uy, yaman yan. Guys, ito yung pagkain. Malayo sa picture. Malayo sa picture. Malayo sa picture. Wala. Yan Pero tikman natin kung masarap. Tikman natin Tikman kung masarap. Bebe. Ano ba to? Pork o beef? Pork. Ang kunat? Ito goma? Sana masarap pa yung Nagganito sila, hindi naman to beef. Pang beef lang tong ganitong lasa eh. Hindi naman sa pork eh. Palyado guys. Maganda lang talaga yung venue. Uy, nandito na. Content yarn. Namumula pa naman ako Namumula mata mo, 20 lang takbo mo. Pag makihan lang ako ha, kaya 180 yan minimum. Ay grabe, 180 minimum. Alam mo ha, Ay, bawal daw maingay rito. dito kami sa Louisiana. Lugar pala ito ni Marcos pala itong restaurant. Ayan, tingnan mo. Ano naman, sa kanya mo eh. Lagi sa kanya na daw. Ako yung minsan yung kagawa niya, wala kang marami kain ako sure. Ayun ako snorte, wala kang unin yun. Sinawaling niya boy. Kala ko na noon eh, kanya eh. Bago no, unin ko ba? Yun buo na ulit. Ano? Chismis. Chismis. Ayan si parang RJ guys. Kasama namin. Wala si Dada. Hindi ko dyan Okay, kamusta kayo mga kababayan? Nandito na kami sa Siargao. Sure ka ba ito? Siargao. Ang lamig eh. Siargao. Alawet. Tangina mo, ayop ka. Oy, order ka na. Uwi na kami. Kanina pa kami dito eh. Uwi ka na. Tol, ano masasabi mo dun sa payag ni BP Sara? About sa mga jowa-jowa ni Perardi na nag-aaway-away. Alam mo, hindi ko nararanasan niya kasi hindi naman ako katulad ni PRRD eh. So, ano na lang. Sinong malakas, yun na lang. Yung matitira, Yung matitira, sino matitira, sino matatag, yun na lang. Mahirap yan eh, mga babae, hindi ko alam yan. Buti na lang tayo, hindi tayo ganun, no? Oo, ito. Basta ako, kung saan si BP Sara Duterte, doon ako. Uy! Sa pamilya. Doon tayo sa pamilya. Pamilya tayo. Doon tayo sa pamilya. Tayo sa iba. Kung anong sinabi niya, yun ang aking stand pagdating sa pamilya. Kanino ba siya kasal, sir? Sa mama ni BP Sara. Oh, Tayo sa kasal. Baka ma-miss in nyo yung sinasabi namin ha. Di totoo naman kasi, 'di ba? Saan kami? Saan ba ang Banateros? Yan ang isa sa pinakamalaking tanong. Doon pa rin po kami sa pamilyang Duterte. Doon kami kung saan si BP Sara, kung saan si Baste, si Congressman Pulong, doon kami. Ha? Wala kaming ibang pupuntahan na ibang
Hindi kami maliligaw ng landas. Yung pinapakalat pala ng bayot na vlogger ng kabila, basta wag na natin mention yung pangalan. Ano daw, si Banat Bay daw, ay tuta ni Bongo. Hindi daw siya tuta ni VP Sara. Wala naman tuta dyan sa amin at never naman kami naging tuta ng mga Duterte. Sadyang, ha? Hindi naman tayo Soto Hindi tama. Hindi naman kami si Soto Hindi naman kami si Soto para maging tuta. Kaya tigil-tigilan nyo na yung ganyan Tingnan mo yung pormahan Uy, Tito! Yung takin yan. Ilabas mo yung susi. Ilabas mo yung susi. Para mas talagang titong-tito. Yan Tito! Ayos na Dito, starter pa. Naka-blue pa. Uy. Una na. Nakunan mo ko gan. Ano daw? Hindi ko naintindihan. Nakalayo ka, nakunan mo ko gan. Nako. Ayop ka talaga. Diba gano'n ko naman? Nakayo ka, tanan ko kakamo. Sabi nung guard dito, hinarang kami, sabi, Ako kilala ko ng gano'n. bawal maingay dito sir, yung tambucho. Tapos, ay mas maingay ka, paano yung ba't ikaw pinapasok? Pareho ulit Inabon nyo ko. Alam mo Tama ba? So ayun mga banateros, hindi tayo nakapag-vlog kanina, kaya nung nakauwi na tayo dito sa bahay, dito na lang ho natin itinuloy yung vlog natin. So kanina napag-usapan natin yung maaaring tumuraydor sa mga Duterte. Ngayon naman, yung pag-uusapan natin, wala pa naman tong 101% pero may posibilidad na gagawin. Huwag naman sana mangyari, no? Dahil alam naman natin na lahat kayo, kayong lahat ng mga supporters ng mga Duterte ay ayaw mangyari ito. So, alam naman natin na lahat ay gagawin nila para mapabagsak ang mga Duterte, di ba? So, alam nyo naman na nagtutulong-tulong na sila para lang pabagsakin ang mga Duterte. Kasi nga, kapag sa oras na bumalik ang mga Duterte or makabalik ang mga Duterte bilang pinuno or mamuno sa ating bansa, na maganda naman ang nagiging resulta, yung mga kriminal, mga drug lord, mga komunista, yung mga makakaliwa, ay mawawipe out talaga yan, mawawala yan talaga dito sa bansang Pilipinas. Lalong-lalo na yung mga korap sa gobyerno. Hindi na nila magagawa yung nagagawa nila ngayon. So, itong sasabihin ko ay hindi naman to totaling 100% na mangyayari, pero may posibilidad. Kasi sa nakikita ho natin ngayon, ang dami na hong ibinato sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte, na mga issue. At ngayon nga, kapag hindi talaga kumagat or hindi talaga rumekta or hindi pumasa etong impeachment ni Vice President Sara Duterte, may matinding pwedeng mangyari kay Vice President Sara Duterte, na yan din po yung kaya ko to ginawa tong vlog na to, para makapaghanda at maiwas natin sa ganun ang mga Duterte. Alam naman na natin na samot-sari ang ibinibintang sa mga Duterte, katulad na lang ng 100 confidential fund na nilustay daw at labag daw yon sa konstitusyon, pero hindi nasisilip. Pag-usapang confidential fund ay hindi nila nasisilip yung confidential fund ni Marcos Jr. na nagkakahalaga ng 4.5 billion pesos. At sa magkapatid pa lang na Remulla, patig 500 million confidential fund ang nasa pangalan nila. Siguro mas tumaas pa yung kay Boying Remulla dahil ombudsman na siya ngayon, di ba? At sa iba't iba pang mga congressman at sa mga senador, alam ko may mga confidential fund din yung mga yan. So lahat naman ng mga anti-Duterte, Pinklawan, Dilawan at mga pulahan, nakatuon lang yung attention kay Vice President Sara Duterte. Kaya kahit anong gawin nila, talagang kahit anong gawin nilang pagpapabagsak kay BP Sara,
hindi nila magawa-gawa dahil talagang sobrang minamahal at mas minamahal pa ng taong bayan itong mga Duterte. So ngayon, kapag sa oras, kasi ang nakikita ho natin na mga paraan para lang hindi makatakbo or hindi maging presidente si Vice President Sara Duterte ay unang-una yung impeachment, diba? Na hinahain po ngayon ng mga anti-Duterte, ng mga makakaliwa at ng mga ibang kongresista ay gusto nilang maipasayan. At alam naman ho natin na iniisa-isa ang mga senador na maaaring hindi pumabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So nandyan po sila Senator Chis Escudero na talagang binatuhan din ng sandamakmak na issue para kamuhian ng taong bayan at para ring makasuhan, para mawala at para maano sa pagiging senador. No, alam naman na natin yung ginawang issue kay Senator Chis Escudero na para dahil nga hindi siya pumayag sa kagustuhan ng nila Marcos Jr., nila Romualdez na i-impeach si Vice President Sara Duterte. So nagalit sila at ang kapalit nga nun, sinampahan ng gawa-gawang kaso or gawa-gawang istorya or binato ng gawa-gawang istorya itong si Senator Chis Escudero na tumanggap daw ng 30 million donasyon na nanggaling sa pera ng taong bayan na hindi naman po totoo. At yun naman po, yung pera na ay binigay sa kanya ay sariling pera ng isang kontraktor at inamin naman po ng kontraktor yun na sarili niyang pera yun. So ngayon, sumunod naman dyan sila Senator Villanueva at Senator Jinggoy Estrada na talagang ginigiri at talagang katulad din ng ginagawa kay Senator Chis Escudero. At nandyan din ngayon, diba? Ngayon, nakikita na natin sa balita na itong si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, ay unti-unti na rin ginagapang ng mga anti-Duterte para mawala sa hanay at para mawala sa tinik ng sa lalamunan. Tinik kasi isa din yung sila ring mga katulad niya nila Senator Bongo, Senator Bato ay isa din sa mga tinik sa lalamunan diyan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ang ginagawa ngayon ay katulad naman niya yung sa ICC na idinadawit sila sa war on drug ni Pangulong Duterte noong panahon niya. Na alam naman na natin na napakaganda nung nangyaring war on drug ni Pangulong Duterte at naging safe at maayos ang Pilipinas at ang ating ekonomiya. So ngayon, alam nyo naman, kapag sa panahon mo ngayon, kapag gumawa ka ng maganda sa bansa mo, maraming kakalaban sa'yo. Yun yung ayaw na ayaw nila. At sumunod na nga dyan, katulad na lang nga yung issue kay former Senator Bong Revilla. So baka magtataka kayo, Jay, hindi naman siya senador, bakit siya naging hadlang or bakit siya naging tinik sa lalamunan ng mga anti-Duterte kasi hindi naman siya makakapirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ganito yan. Para sa akin, talagang pasok si former Senator Bong Revilla. Alam natin na napakalalakas ng mga yan, lalo-lalo na siya ay kilalang artista at naging top 1 din senator noon yan. So doon pa lang talagang mapapaisip tayo na pasok talaga siya sa mga maaaring manalo. Kaso nga lang, dahil hindi nga pumirma ang mga kamag-anakan niya sa Congress sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ngayon ay binatuhan din siya ng kaso at sa madaling salita, ito ay isang hearsay lamang o sabi-sabi, wala namang may pakitang ebidensya kay former Senator Bong Revilla. At andyan din sila Cayetano, sila Alan Peter Cayetano at yung iba pa. At yung dalawa rin naman na inaantay rin natin na maging kakampi sana or isa din sa mga hindi papabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na magkapatid na Villar, kung mapapansin ho natin ngayon sobrang tahimik nilang dalawa. At mapapansin din natin ngayon na talagang pinipitik-pitik sila para hindi sila pumabor or para sumunod sila sa kagustuhan ng mga anti-Duterte. So, yun yung mga nakikita ko ngayon. So, yun nga, kapag etong si Vice President Sara Duterte ay hindi madala sa impeachment, meron pa pong isa. Yun po yung
COMELEC. Na alam naman ho natin na itong COMELEC ay napakaraming issue po na nangyari ngayon. A first time in history of the Philippines, kauna-unahan sa Pilipinas na nagkaroon po ang COMELEC ng issue na nagkaroon po ng 18 million overvote. So doon pa lang isa po nakakapagtaka po yun, yung ganong sistema ng eleksyon sa bansang Pilipinas. Kauna-unahan po yun sa kasaysayan. At doon nga ay hindi naman natin nakalain na itong si Bam Aquino, Kiko Pangilinan at si Lito Lapid at yung iba pa ay mananalo bilang senator, at nagulat nga tayo dyan na bakit nangyari yun. So dyan sa COMELEC, maaaring manipulahin nila yan at bawasan nila ng bawasan ng boto ni BP Sara sa darating na 2028 at ipanalo nila yung kanilang yung kanilang manok o yung gusto nilang manalo para hindi lang maging presidente si Vice President Sara Duterte. Kaya kami, mga banateros, lagi namin kayong hinihimok na sa darating na 2028 election ay maging solid ang suporta natin sa mga Duterte na kahit anong pandarayan na gawin nila is mananalo at mananalo pa rin si Vice President Sara Duterte. At eto pa nga ang pinakalas na pwede nilang gawin kay Vice President Sara Duterte. Huwag naman ho sana mangyari at hindi naman ho natin to pinapangarap, hindi rin ho natin to pinagdarasal sa totoo lang. Kaya ako to ginawa tong video na to is para ipagdasal pa natin ang kaligtasan ng pamilyang Duterte at lalong-lalo na si Vice President Sara Duterte at si Tatay Digong. Yun nga yung pagpapatumba kay Vice President Sara Duterte. May ilan mga nagsasabi ho na yan po yung pinakalas na gagawin ng mga anti-Duterte para wag lang umupo bilang presidente etong si Vice President Sara Duterte. Ang gagawin nila is papatayin nila si VP Sara Duterte. Itutumba nila sa hindi ko lang alam na pamamaraan, pero alam naman na natin na ang mga anti-Duterte ay sobrang desperado na para lang mawala ang mga Duterte at hindi manalo bilang presidente ng bansang Pilipinas. Dahil alam naman na natin na kapag nanalo ang mga Duterte, wipe out lahat. Drugs, krimen, korupsyon, lahat to ng masasamang tao, mga nilalang dito sa bansang Pilipinas ay mawawala. At yan din po ang iniingatan nilang mangyari. Alam naman na natin ngayon na grabe na yung nangyaring korupsyon sa bansang Pilipinas. At lantaran na ho ang panluloko sa atin, lantaran na ang pambababoy sa konstitusyon, ultimong Supreme Court ay hindi na po ginagalang ng ibang mga dapat gumalang dito lalong-lalo na ho yung mga nakaupo diyan sa mga posisyon. Kagaya na lang ng ibang mga senator diyan, ibang mga congressman, ibang mga opisyal ng gobyerno na hindi nila ginagalang ang kung anumang desisyon ng Supreme Court or yung kataas-taasang hukuman ng bansang Pilipinas. So yan nung nakikita ko mga banateros, mga kabiyaya, na yan na lang talaga ang pinakalas na maaaring gawin kay VP Sara Duterte, yung ipatumba siya or patumbahin siya. Kaya sana mga banateros, mga kabiyaya, mas pataimtim, mas habaan, mas laliman pa natin ang pagdarasal kay Vice President Sara Duterte. Sama na rin natin ang buong pamilya niya, lalong-lalo na si Tatay Digong at yung iba pa po ng mga kakampi na maituturing nating hindi iiwan ang mga Duterte. Kagaya na lang nila Pastor Apollo Kibuloy, kagaya na lang po nila Bantag, no, na talagang solid ang suporta sa mga Duterte na ginigipit ho ngayon dahil sila ay mga kakampi ng mga Duterte. So sana po etong ginawa ko to, hindi ko po para intensyon na takutin kayo. Pero talagang marami na rin hong lumalabas ng mga teorya, alam naman na natin na kahit sabi-sabi lang to, ito po ay nakakatakot. Dahil alam naman na natin kung ano yung pwedeng gawin nila kay Vice President Sara Duterte. Kung yung ultimong mga vlogger nga, kaming mga vlogger na ordinaryong Pilipino na wala namang kaming lakas para labanan sila, inuunti-unti na rin ho kami. May kaso dito, kaso dyan, inaaresto dito, aarestuhin doon. Diba? At yung iba pang vlogger na humadlang
sa administrasyong Marcos ay namayapa na rin. So hindi ko nababanggitin kung anong pangalan ng vlogger na yun. So marami talaga ang ginagawa nila para mawala yung mga nagbibisto, bumibisto sa kawalangyaan na ginagawa nila sa gobyerno. Katulad na lang yan kay Bantag, di ba? Anong ginawa nila kay Bantag? Kay Tebes. Lalong-lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy na isa sa mga tumulong kay Marcos Jr. nung panahon ng halalan. Isa sa mga solid, 101% na solid supporters ng mga Duterte. Diba? Anong ginawa nila? Tinanggalan nila ng prangkisa ang SMNI. Kinasuhan nila si Pastor Apollo Kibuloy. Ikinulong nila na hanggang ngayon wala pa rin silang maipakitang ebidensya laban kay Pastor. At masasabi nating ito ay gawa-gawa lamang dahil hanggang ngayon eh hindi naman po nasasampahan talaga ng kaso pa si Pastor Apollo Kibuloy. So talagang sobrang grabe yung ginagawa nila sa mga Duterte. At doon sa mga taong dumidikit or sumusuporta sa mga Duterte, lahat gagawin nila para ito ay pabagsakin, ito ay patahimikin kagaya ng ginagawa sa aming mga vlogger. So kung ito na lang mga banateros, kung sa amin nga ginagawa yon, napatahimikin kami, kasuhan kami, 'di ba? What if pa kay Vice President Sara Duterte? Kaya mga banateros, talagang mas suportahan pa natin, ipagdasal ang pamilyang Duterte at talagang huwag tayong bumitaw hanggang sa dulo. So yun, hanggang dito na lang tong vlog ko na to mga banateros, mga kabiyaya ko. Anong pong inyong opinion, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan na i-like and share ang ating video para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan hero abroad saan mang panig ng mundo. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros